Magandang araw mga katits. Ito yung una kong pag-explore dito sa Bohol, no. Kasi bago pa lang tayo dito, hindi natin alam yung area. Pero lalo na sa mga beginners dyan, una kong ginawa ay tiningnan ko yung Google Map kung ano yung pinakamalapit sa location ko, kung saan ako nagstay. Tiningnan ko kung merong bang area na posibleng ma-explore natin, ano. So nakita ko sa Google Map, wala akong nakitang sapa. Meron akong nakita pero malayo dito yung dagat, no. Pero yung nakita ko dito ay sobrang patag itong area na to, yan, no. Ito yung nakikita ko sa Google Map na may patag. So sinubukan kong pinuntahan. Ito ay malapit lang sa location ko. So ito para sa mga beginners. Unan yung dapat gawin, kagaya ko ngayon, para akong beginners ngayon kasi wala akong gamit at bago lang ako sa area na to. So una kong ginawa ay tiningnan ko yung Google Map. Kapag meron kayong wifi or load, pwede yung tingnan sa Google Map para lalo na sa mga beginners dyan. So unan yung gawin, pagdating nyo sa area ay tingnan nyo yung area. Kagaya nito yung nakita ko, ito ay sobrang patag, ayan, oh. So ito ay napakapatag na area mga katits. So ang susunod kong gawin, tingnan ko kung merong mga bato sa area. So meron akong nakikita ng isang bato, ayan. Hindi ba makita mga katits? So yan, lalapitan natin yan. Yan ang una nating tingnan, kung anong klaseng bato ba siya at kung meron ba siyang marka, no? So yan ang una nating gawin mga katits. Tapos kung meron man tayong makikitang marka, hindi pa natin matatawag na legit yan, na gawa ng Hapon. Kailangan nating hanapin yung mga coordinate markers niya. So ito mga katits, no, ito umuulan siya, pero gagawin natin to mga katits para sa inyo. So ayan, lapitan natin yung isang bato. So ayan mga katits, patag ang area na to mga katits, tingnan nyo. So sana itong bato na to ay meron tayong makikitang marka, no. So first time mga katits, on the spot talaga to, on the spot. So ayan, tingnan nyo ang bato na to mga katits. So ito yung pangalawang dapat niyong tingnan, kung gaano kalaki yung bato mga katits. So ang bato na to hindi masyadong malaki pero hindi magagalaw ng tao. So kung titingnan niyo naman, para siyang pagang, no. Ganitong klaseng bato mga katits ay makikita mo ito sa cave. Ganitong klaseng bato. So dito sa area na to, dahil patag ito, walang sapa, walang tubig, no. So kung meron mang nakabaon na treasure dito mga katits, ito ay hindi siguro ganun kalalim, no. Pero sure ako kung meron man, may cave dito mga katits, dahil sa mga bato, no. Ang mga bato kasi nakikita ko dito, yan, no, na meron pang iba dun. Ito ay mga bato na galing sa cave. Parang sa cave ang mga bato na to na klase. So ito mga katits, so ito ang tingnan natin kung meron ba siyang marka, no. So base sa aking nakikita, ito meron akong nakita dito, yan, no, sa itong dot. Tingnan niyo mga katits, ito ay isang dot, ayan, no, dot yan. Tapos meron kang makikita sa kabila na isang anchor lock, ayan, no. Ito matatawag natin na anchor lock. So mga katits, hindi natin matatawag ito na legit marker kung hindi tayo makakita ng coordinate marker nito. So pero nung nakita ko ito mga katits ngayon, ayan, no, itong butas na to, ayan, no, karamihan nito makikita natin, no, sa area. Ito ay tinatawag na telescopic. So kung makikita niyo mga katits, yan ay tagos papunta doon sa unahan. Ayan, no, tingnan niyo, silipin niyo mga katits, ayan, no. So papunta yan doon sa unahan. So ibig sabihin, meron tayong pupuntahan doon kung ito man ay legit, no. So kung nakikita niyo ang area, madamo dyan, hindi natin mapupuntahan kasi napakadamo. Pero kung titingnan mo, ito ay passage, ayan, no, na nagsasabi na dadaan ka papunta doon. So doon meron akong natatanaw na parang old bamboo na yellow bamboo. So ayan, lumakas na yung ulan mga katits, oh. So napakaswerte natin dahil umulan, no. So yun mga katits, no,
Pero yung marka na nakikita ko dito ay pasok siya sa code, no? Sa treasure marker na may hole, may dot, tapos anchor lock, tapos meron siyang telescopic. So meron siyang tinitingnan. So dahil madamo doon, subukan natin doon sa kabila, baka meron din siyang tinitingnan kasi nandito, ayan o. Pwede naman natin baliktarin, ayan o. Ayan. So tingnan natin doon sa unahan mga katiits. Dahil ito yung medyo pabor, no? Sana meron tayong makitang coordinate markers. So ito yun mga katiits. Kapag sa area na ito, mga beginners dyan, una yung tingnan yung bato. Ang klase ng bato, kung meron bang kakaiba. Tapos ang laki ng bato, kung gaano siya kalaki. Yun hindi masyadong malaki, pero hindi yun magagalaw ng tao. Kahit 5 tao pa hindi yun magagalaw, kasi malaki yun sa ilalim. So sa ganitong area mga katiits, kung merong magbinaon, kung nakikita niyo walang mga kahoy, so hindi sila dito magtatagal. Kung meron man madalian, ano, sana swerte. Yun ang swerte kung madalian mga katiits, dahil madali lang kunin. So meron akong nakitang bato. Ito, simula doon sa bato na yon, yung iniwanan natin na yun, no? Nasa mga 20 meters ito mga katiits, meron akong nakita. So ito yung sinasabi ko, coordinate marker. So meron akong nakita, kung nakita nyo yan mga katiits, ayan. Ayan. So isang malaking butas at merong isang maliit saka isang maliit. So parang mata at saka bibig na malaki, no? Saka dito meron ding butas dalawa, taas at baba. Pwede natin itong maano, para siyang cave talaga, no? Yung langob, no? Lagusan na yan, no? Saka ito, meron siyang tinitingnan mga katiits. Ang bato na to, medyo hindi malaki. Nagagalaw ito. Movable, no? Pero saan kaya ito galing? Pero kung ito man ay nakaposisyon diyan, kaya ito lang para sa mga beginners, ang gagawin nyo, titingnan nyo ito kung saan ito nakatingin, kasi para siyang mukha, ayan o, mata at saka bibig na meron siyang tinitingnan dun sa harapan, doon, ito. So yan yung bato. So doon, so kailangan natin puntahan yung area na yun mga katiits. Tingnan natin, wala namang mawawala, no, kung titingnan natin. So medyo maulan na mga katiits, pero ganito talaga. Shout out sa mga katiits natin dyan na nag-explore. So ganito talaga ang mangyayari, no, dahil mahal natin ang trabaho natin bilang mga treasure hunter, ay ginagawa natin lahat. So simula doon sa bato na yon, nasa mga 30 meters yata ito, ay meron tayong makikitang old tree. So napakaganda, no? First time natin dito, first time ko dito pumasok, pero hindi tayo nabigo. So iwan ko kung anong klaseng kahoy ito mga katiits. Yan. So nasa mga 30 meters ito, simula doon sa bato na may parang mata, no? So ito yung tinitingnan niya, itong area na to. Yan, nakikita niya yung kahoy na yan, para siyang patay na, no? Pero hindi yan patay, buhay yan. Kasi mayroon siya mga dahon, eh. Saka mayroon pang isa doon, no? Anong klase mga kahoy ito mga katiits? Ayan, no? Saka yan, 3. Kaso lang yung pangatlo nandun, malayo, nandun sa kabila. So ito mga katiits, dahil wala akong gamit wala akong locator na dala, kahit homemade locator wala akong dala. So ito parang luma na talaga itong mga katiits. So binunsay, no, parang bonsai, ayan, no, malaki na yung ano niya. So laki na ng katawan ng tao. Pero ganito lang, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kahoy. So yun mga katiits, ang area na to hindi natin masasabi sa ngayon kung meron bang nakabaon. Pero kung basihan natin yung mga marka na makikita natin sa area, pwede rin natin masasabing mayroon. Pero hindi natin malaman kung saan yung load. Pwede niyong kumpasan ito. Ang kumpas nito mga katiits, ito yung east. Ayan. Tapos yung west, ito. Yan yung araw, lulubog. So, nandun yung east, dito yung west.
Sa east mga katiits, simula dun sa mga bato na yon, meron akong nakikita yan. Kung nakikita yung malaki na puno na yan, isa yung sampalok. So sa tingin ko, mga 2 tao ang magyakap niyan kasi napakalaki na. So yan, isa rin yan marka mga katiits, dahil nag-iisa lang yan dito. Saka ito yung 3, ito yung tinitingnan eh. So ganito mga katiits, lalo na sa mga beginners dyan, ganito ang gawin nyo. Pag makakita kayo ng marka, huwag kayong dyan lang mag-ikot-ikot sa marka. Dapat i-extend nyo ang area, i-explore nyo yung area hanggang 100 to 200 meters. Kailangan nyo i-explore nyan. So ito, meron akong bato na nakita dito. Ayan, meron din siyang butas mga katiits. Tingnan nyo, ayan butas. Ito hindi ito basta-basta na butas na mabubutas lang ng ulan, kasi malalim dapat kasi kung sa ulan yan, dapat ito butas na rin itong mga bato na to. Pero ito malaki, ayan, tagos pa tingnan nyo mga katiits. So pababa, papunta doon. So anong tinitingnan niya? Kung ito babasahin natin, sa harapan niya mayroong isang bato, ayan. At sa harapan niya mga katiits, mayroong namang butas, ayan palalim pa ganun. So ibig sabihin mga katiits, meron talagang dito, close cave, may cave dito. Kasi itong buhol, base sa mga nalalaman ko, karaniwan ito mayroong mga cave maraming cave dito sa Tagbilaran. So di na natin puntahan yung puno na yon. At least nakita natin, alam kong luma na yan kasi sa laki niya 2 tao magyakap niyan. So kaya itong area na to, mayroong 3 kahoy na kakaiba. So kung luma yan, ay pasok yan sa triangulation. So sa tingin ko mga katiits, itong 2 magkatabi yan, kung luma na yan, sa tingin ko yung target niyan, kung meron mang laman, ay nasa gitna ng 2 na to. Pero yung kakaiba lang ay yung isa na nandun sa malayo, ayun kapareho sila, pero ito lang silang 3 ang nandito sa area na kakaibang kahoy ayan. So sa tingin ko, sa akin lang to mga katiits, hindi ko to sinasabi na susundin nyo, pero ito ay tips ko lang, base lang din sa ideya ko So ayan, puntahan natin. So nag-explore lang ako mga katiits kasi nainip na ako wala man lang akong ginagawa, di ba? So ayan, tingnan nyo ang alignment mga katiits. Yung kahoy na yan bakit siya nandyan? Nandito yung mga kasama niyang 2, ayan ayan, ito isa. Itong gitna na to mga katiits ay align, ayan tingnan nyo yung gitna na yan, nandun yung isa, tapos nandito yung isa, yung gitna na yan align, ayan tingnan nyo ikot ako sa isang puno na yan. Pwedeng dyan merong binaon, or pwedeng dito sa gitna niya merong binaon mga katiits. Pero hindi ko 100% yan masasabi kasi wala akong locator. Kung meron man lang tayong locator, pwede natin ma-detect simula dun sa marka na iniwanan natin yung bato, napakalayo na nasa mga 200 meters na ito, simula dun sa pinaka marker na nakita natin kanina na merong anchor lock. So grabe mga katiits ito yung una kong pag-explore, pero hindi ako nabigo kasi nung nakita ko ito sa Google Map, sabi ko bakit walang napakapatag lang, tsaka walang tubig man lamang, walang sapa. Maganda sana yun kung may creek dahil talagang positive kapag may creek. Ito lupa lang to lahat at wala pang masyadong kahoy na malalaki. So ito mga katiits, sa mga beginners dyan, una nyong gawin para hindi kayo mahirapan sa area,
lalo na kapag ano pa talaga, bago pa kayo, tingnan nyo muna ang Google Map. Una nyong tingnan yung area na merong sapa, lalo na kapag nag letter Y. Makikita yan kasi sa Google Map ang mga sapa, makikita yan, nag letter Y na sapa, tapos kagaya nito patag, tapos explore nyo bago nyo puntahan. Google Map muna, tapos mag-explore kayo. Tapos kapag wala kayong gamit, una nyong tingnan yung area, yung mga bato or kahoy, kung meron bang malalaking kahoy na luma, kagaya ng mangga, akasya, mga ganun na mga kahoy, no, tugas. Pag meron yan sa area, lalo na kapag luma, may sekreto yan mga katiits, may sekreto yan. Tapos pag bato naman, ang titingnan nyo sa area, kapag bato, yung gaano kalaki ang bato. Tapos tingnan nyo kung siya lang ba ang bato na kakaiba sa area na yan, yung walang kapariha, no? Tapos tingnan nyo kung merong marka. Kung meron man kayong makitang marka, susunod yung gawin, i-explore nyo yung area, hanapin nyo yung mga coordinate marker niya. Kung meron siyang mga arrowhead na tinuturo, sundan nyo kung meron bang coordinate yon, counter sign, no, yung tinatawag counter sign. Kung meron, okay yun mga katiits. Then bago kayo mag-decide na kukuha ng mag-detect yun, kasi hindi basta-basta kasi makakuha ng mga tao na pwedeng makatulong sa atin, no, lalo na sa pag-detect ng item. So yun lang mga katiits, no, yun lang ang aking maipapayo doon sa mga beginners. Yun lang. So God bless sa ating lahat.